Paano na ngayon kung maraming numbers? May positive, may negative, no? Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, apat, kung ilan man yan. Para natin pagsasamahin. So, ang pinaka maganda dyan, siyempre, gaya ng napag-aralan na natin nung nakaraan, yung mga magkaparehong sign, pagsasama-samahin mo, di ba? 6 positive, positive. 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 Pagsamahin natin, 6, 3, 9, plus 5, 14, plus 7, 21. Yung negative, ito, negative 10, negative 2. 10 tsaka 2, 12. Kaya lang, negative 12 siya. Kasi negative siya. Okay? So, magkaiba na siya ng sign. So, subtraction na tayo. Minus natin yung 12 sa 21. Ang sagot ay 9. Okay? 9. Ano magiging sign natin? Ano magiging sign natin? Positive. Kasi, mas malaki yung 21 sa 12. Yung 21 positive yun. Kaya positive na yun ang sagot. Okay? Ganun lang yun. Meron pa tayong susunod na example. So, pwede mo rin gawin to. Yung susunod na halimbawa ko. Yung lahat ng sign, pwede mong, lahat ng magkakapareho ng sign, either positive siya or negative, pwede mong markahan ng kahit na maliit lang. Halimbawa, ang gusto mong markahan ay negative. Markahan mo ng konti lang. Konting marking lang. 9, negative 4. Okay? Yung negative, halimbawa, yung negative lang ang gusto mong markingan. Negative 7, negative 9, negative 4. So, pag sumayin mo siya, 7, 9, so, 20. Negative 20. Okay? Minarkahan mo. So, yung walang mark, yun ang positive. 6, 10, 16, plus 8, 24. Yun yung positive. Okay? So, yung negative tsaka positive, andyan na. So, automatic, magsusubtract ka. Okay? So, 24 minus 24. Ano magiging sign natin? Siyempre, positive. Kasi mas malaki yung 24 sa 20. Yung sign ng 24 positive, kaya positive 4. Okay? So, simpleng halimbawa lang yan. At least, pwede mo siyang may apply kapag ganito yung mga problem na isa-solve mo. Na maraming numbers, pagkasamahin, ganito yun. Okay? Maraming salamat ulit sa pagtangkilik. Hanggang sa susunod na paksa.